Mga kababayan naman nating biktima ng sunog sa Quezon City ang binisita at binigyang tulong ng pamahalaan sa pangunguna ni Senator Christopher Bongo. Ang detalye niyan sa sentro ng balita ni Alan Francisco live. Gani kung kahapon ay nagtungo sa Cavite si Senador Christopher Bongo kasama ang ilang kinatawan ng mga departamento ng gobyerno. Ngayong araw naman ay narito sila sa may barangay Sauyo dito sa lungsod ng Quezon para magbigay ng ayuda sa mga nabiktima ng sunog. Gani tulad ng nakagawian na kasama ni Senador Go ang mga kinatawan mula sa DTI, DSWD at iba pang departamento ng pamahalaan. Hinikayat din niya ang mga residente na may medical condition na magtungo lamang sa Malasakit Center para centralize ang ayuda ng gobyerno. Naroon na at magkakasama ang PhilHealth, PCSO, DSWD at iba pa. Matapos mamahagi ng ayuda, nagbigay ng pahayag si Senador Go sa ilang napapanahong issue. Kabilang dito gani ang tungkol sa bicameral hearing o committee. Sabi ni Go, kailangan ulit nilang magpulong ng mga kapwa mamabatas dahil may ilang minor changes. Nanindigan ng senador na dapat maipasa ang panukalang budget bago matapos ang taon para mapirmahan na ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mahalagaan niya ang budget na ito para matugunan ang mga pangailangan ng bansa sa pagtugon sa COVID-19 crisis, partikular sa pagbili ng bakuna. Uunahin na niyang makatanggap ng ligtas na bakuna ang mga mahirap. Binigyang diin din ng senador na totoo ang mga sinabi kagabi ni Pangulong Duterte tungkol sa mga armadong grupo na kalaban ng pamahalaan o itong mga NPA. At alam mo gani dahil nga mga biktima ng sunog ang binisita ni Senador Go dito sa Barangay Sauyo, sinabi niya rin na na-file niya na yung panukalang batas para sa modernisasyon ng Bureau of Fire Protection, BFP. Pero nilinaw niya na hindi lamang layunin ng panukalang batas na yon na makabili ng mga bagong kagamitan at makadagdag ng tao sa naturang departamento, kundi para mas educate ang mga Pilipino tungkol sa pag-iingat para makaiwas sa sunog. At yan ang latest mula rito sa Quezon City, Gani. Maraming salamat, Alan Francisco.